May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:37 na. Good morning na imbag ngagsafa. Gawi-gawi sa iwagat agyo-agyo. Mapteng dyan nagsafa son sikitidyo namin. At ito po muli ang inyong usapang kongreso sa ating edisyon ng Sabado naman. At siyempre kasama natin ang ating buting congressman ng ating syudad sa Baguio. At siyempre yung ating masibag at matulungin na congressman, Congressman Mark Go. Good morning. Ay, good morning, Ka Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood ng programang ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yon, at mukhang galing kayo sa biyahe, sir, ano? Yeah, oo. I left Manila at 5 o'clock in the morning kasi nag-attend tayo ng signing ng mga bills into law ng ating Pangulo at isa tayo sa nandoon kasi bilang chairman ng Committee on Higher and Technical Education, 6 yung bills na in-sponsor natin sa House of Representatives at dahil dito tayo ay kasama doon sa ceremony parang ceremony ng pagpirma ng Pangulo doon sa mga batas na nagdi-declare yung mga ibang mga colleges into state universities. Okay. 6 yun. Iba-ibang lugar dito sa bansa natin. Ang una dyan, yung ABRA. Yung ABRA State College of Science and Technology. Ang tawag ngayon dyan, University of ABRA. Okay. O dito sa Carian. Isa ito, no? Yung pangalawa naman, yung sa Davao. Ang tawag ngayon Davao de Oro State College. Davao de Oro State College. Meron din sa Surigao. Okay. Sa Misamis Occidental. Na-convert ang mga colleges doon into state universities. Okay. So 6 yun. At yung isa naman sa Naga City, ang tawag ngayon dun sa state college dyan ay Southeast Asian State University of Technology. No? So ako'y natutuwa kasi 6 na beses akong napunta doon sa stage sa harapan ng sa Malacanang at doon binigay ng Pangulo yung signed document to the different state universities na nandoon kahapon. Okay. Nangyari ito alas 6 ng gabi, Ka Peter. At natapos kami after more than an hour of ceremony na ginanap sa Malacanang kahapon. Okay. At para sa inyong katanungan naman sa ating buting congressman, text po lamang yan sa itong ating text line. Medyo malulobat na po ito. Pakitext po ako sa 0928-8511-600. At habang hindi pa nalulobat ito, pwede pa rin kayong mag-text dito sa atin, sa 0999-3070-649. Okay, doon sa 6 na yun, anong ba yun? Anong bill ba yun? Iba-ibang house bills yun. May iba-ibang sponsors dyan. Pero bilang chairman, tayo ang nag-shepherd nito at nag-sponsor sa plenary ng House of Representatives at ito yung na-approve, no? So, ang nangyari, after they were approved dun sa House of Representatives, pumunta ito sa Senado at doon ay na-approve din sa Senado itong mga respective bills ng iba't ibang universities. So, pinirma ng Presidente as part of the ceremony is i-present ito sa mga state university and colleges presidents. At ito nga nangyari kahapon sa Malacanang. So, ibig sabihin nito, sir, dati hindi sila pa university?
Hindi pa. Okay. State college lang sila. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag naging state university, lalawak ang mga programa na ino-offer nila at of course, yung facilities ng pamantasan ay mag-improve din yan kasi kailangan nila ng additional faculty, additional infrastructure, at mga curricular offerings. So, yung programa na i-offer nila sa mga estudyante. This is in line with our effort of increasing the accessibility and quality of tertiary education in the entire country. Alam mo, in relation to this, meron tayong naipasang batas, isa rin tayo sa author nitong bill na ito na naging batas. Ito yung pagbibigay ng free tuition sa lahat ng mga estudyante na mag-aaral sa mga state college and universities. Okay. So ito yun. Ngayon, ang mga state universities ngayon, bali, ano na ngayon, 114. Dati-dati 112. At dumami ang mga state universities from that number of 114. No? So, in-expect natin na lalong mag-increase ang enrollment sa mga state colleges and universities all over the country. And nabanggit na rin natin ng university itong na-aprobahan na bill na ito, Kong. Kumustahin ko lang sana, sir, yung Entrepreneur Academy. Ayan, na-approve na yun. Nasa Senado na yun, yung Philippine Entrepreneurs Academy. Oh. Na-approve na sa House of Representatives. We are just waiting for the approval ng Senado. Pag na-approve sa Senado ito, tuloy-tuloy na ito na maging batas. And we expect na bago kami mag-adjourn, nitong end of December, ma-approve na ito bilang batas at mapirma na ng Pangulo. Itong Entrepreneur Academy na to, saan ito itatayo? Well, ang nakalagay dun sa proposal natin sa ating bill ay sa Clark Air Base sa Angeles City at yung other satellite campus or extension campus will be in the city of Baguio, dyan sa Camp John Hay, no? So I have talked already with the secretary of or ang chairman ng BCDA, si Mr. Vince Dizon, at okay naman, they are happy if that will be located in Clark. Okay. Libre ito, sir? Yes, kasi this will be under the Commission on Higher Education, and at the same time this is a public academy that will offer tertiary education principally on entrepreneurship. So para ma-develop natin yung entrepreneurial skills ng ating mga kababayan at makikita natin na ito ang paraan para matuto sila at yun ang kailangan ng ating bansa, mga kababayan natin na ma-develop yung kanilang entrepreneurial skills at definitely it will really help our country in terms of building new businesses and other activities that will really utilize what we have in the country, and at the same time ma-encourage natin yung mga bata na maging entrepreneurs once they go into this program. So ito, magkakaroon sa Clark at magkakaroon sa John Hay? Yes, yun ang nakalagay dun sa bill natin. Okay. At pagka ito na-aprobahan ngayong taon, palagay ko pwede nang umpisa nito next school year. Pwede na yan. Next school year. Actually, maganda yan kung kasi marami ang gustong makapag-aral naman ng tungkol sa entrepreneurship. Yes, oo. Kasi yung ibang paaralan sa buong bansa ay nag-o-offer ng entrepreneurship. Pero hindi talaga focus doon Kasi iba-ibang kurso ang ino-offer nila. Ito talagang ang pinaka-intention natin ay i-focus yung pagtuturo tungkol sa entrepreneurship para yung mga mag-aral dito ay pag sila yung nakatapos magiging entrepreneurs, at the same time yung iba magiging negosyante, magtatayo ng iba't ibang mga korporasyon, mga negosyo para makatulong din ito sa pag-ayos ng ating unemployment dito sa bansa.
Yun. At kailangan natin talaga yun na kurso, sir. Yes, kailangan natin. Karamihan kasi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, Empleyado. nagiging empleyado. Oo. So this time, pagka ikaw ay nakapag-aral ng entrepreneurship, malamang ikaw yung employer. Ikaw ang employer, ikaw ang mamamahala sa sarili mong negosyo. Negosyo. No? Yan. Oo. Ang focus natin dito will be maging entrepreneur sila sa aspetong manufacturing, sa agriculture, no? At iba pang mga negosyo na pwede nilang pasukan. Okay. At ito, galing kay 93, Rainy Morning Cup and Congressman, happy 104th birthday, 104th birthday, anniversary to former President Ferdinand Marcos. Yes, September 11, birthday ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. By the way, kagabi kasama namin si Senator Amy Marcos. Kagabi, dun sa ceremony sa Malacanang sa pagpirma ng Pangulo ng mga batas na i-final natin at in-sponsor natin sa House of Representatives at siya sa Senado naman. Congrats, Congressman. Nakita ko si KJTV, idi ada kay J. Malacanang Palace. Ay, okay. Hindi ko pa nakita yun. No? Kasi kagabi, medyo tumagal tayo dun sa stage ba yun? Maliit na stage. Kasi 7 yung mga bills na pinirma ng Pangulo doon. Okay. Yung isa, yung creating itong Bureau of Fire Protection Act. No? So, isa lang yun. Tapos the rest, na 6, doon sa committee ko. Itong Committee on Higher and Technical Education. Tungkol sa conversion ng mga state college to universities. Okay. At kay 55 naman, good morning Kap and Congressman. Listening here at 3rd floor, Baguio Center Mall, galing kay Gordon Montserrat. Ay, good morning at magsalamat sa iyong pakikinig, Gordon. Kay 93 naman, Congressman, mabalin nga tang giskwelak dita Entrepreneurs Academy, urehan na ka nag-grade 11. Kumbaga, pag college ka, college ito. College ito. So, kinakailangan na matapos na siya. Kasi by the time na magsimula ito, palagay ko, yung texter natin, tapos na ng senior high. So, pwede na siyang mag-enroll dito. So, dapat sa ating texter, dapat kay 293, tapusin mo yung senior high. Yes. Para pwede kang pumasok dito. Yes. Hindi lamang college ito, mayroong mga specialty courses on entrepreneurship na short term ito. Let's say 6 months. Pwedeng ganon. At saka 12 months. No? Kamukha ito ng AIM, yung Asian Institute of Management. Okay. Ang AIM, ang focus niyan tungkol sa management. No? Pero doon, private yon. Pag ikaw ay nag-enroll doon, 6 na buwan o 2 taon, ang babayaran mo dyan between 200 to 300,000 pesos. Pag mga short-term program yan, mga 100,000. Pero ito, dahil it's managed by the government and it will have its own directors, board of directors na magmamanage sa Philippine Entrepreneurs Academy. Galing naman ito kay 17. Good morning, Congressman. Kumusta na po ang dagdag ng SS pension na 1,000? Wala pang action ngayon. Actually, after this budget deliberation namin, we will call again the Social Security System para yung na-approve namin na resolution, actually it's a joint resolution, ay dapat ma-implement nila yan. Ang commit nila actually is supposed to be 2022. Okay. No? So I think we really have to follow this one. Kung hindi siguro nag-COVID, palagay ko it will be another story. Galing naman kay Jen. Good morning ka pa. Shoutout man di Dr. TBJH sa MC. Nga nakatungtong mita, napan kami dyan ay para magpa-check up, tadagamin ti marikriknak ng sakit. Pero ti bagada, hanmat kano nga importante ti sakit mita, focus da kano iti dati COVID na, sipon kano mo. Tapos han kano nga mabalin nga aghingi ti tulong i City Hall, taado kano ti mas important cases compare to us. Ano kayang kaso niyan? Kailangan din malaman kasi wala siyang sinabi. Kung ordinary case lang naman yan, siguro ang gusto sabihin ng mga taga-BGH, i-focus natin soon sa mga serious cases kasi ang daming kaso ngayon ng COVID sa BGH, halos puno sila. Merong isang
tao na tumawag dun sa opisina natin at humingi ng tulong kasi yung mga rooms for COVID cases napuno na, and there are at that time when I called 12 naka waiting list, no, na nasa emergency room. So kung pupunta ka doon na hindi naman talaga siguro importante, of course kailangan malaman natin kung importante nga yan, and matulungan natin yan, yung texter natin. Okay. Ngayon, wag ka nang kung hindi na masyadong serious ang ordinary case na yan. I don't know whether it's really ordinary or not, but we have to find out from him Okay. kung ano talaga yung kaso niya. At binabati rin natin, Congressman, yung ating mga viewers. Nandyan si Rolly Kahilig. Good day, Kunana. Andyan si Rain Gayaw. Good morning, Idol Cap. Idol Mark Go. Andyan din si Marife Manguba Estrada. Hi, Gob Kong. Regards and ingat po, Cap. Kayo lagi. Yeah, thank you. Thank you very much. Kay Rolly, kay Ray, at saka si Marife Estrada, taga Pangasinan yan. Magandang umaga sa inyo. At Yung si Marife, kasama namin sa Rotary yan. Sa Rotary. O, sa Rotary Club of Pangasinan. I don't know what Rotary Club. I think Ordaneta yata. Oo. At nanonood din sa atin si Kapitan Murphy Maspil. Good day to our workaholic congressman and Cap in San Peter. Maraming salamat, Insan. Good morning. Yes, good morning, Cap Maspil. Kumusta na ho kayo dyan? I hope everything is okay. And nandyan din Kong, si Corazon Pasalo from Middle Quirino Hill na nanonood naman sa atin. Maraming salamat, Manang Cora. Yes, good morning, Manang Cora sa Middle, kay Kapitan Galiente. Kay diba? Kapitan Galiente, si Kapitan Galiente, magandang umaga sa iyo. Yun. Okay, at para sa inyo mga katanungan naman, text po lamang yan sa ating text line 0999-3070649. At meron pa tayong isa, dadagdagan ko, kasi baka malubat na itong isa. Meron pa tayong isang text line 0928-8511-600. At binabati rin natin from listening from Calle 1. Good morning, Ricky Give. Si Ricky, magandang umaga sa iyo, Ricky. And kay Imiligan kami watching. Sabi niya, maraming salamat. Kap, imbagkit di awanti makabalubal ni Apo Marco into an election. Mabutang dansa. Gusto mo naka-amiris da siguro nga handa kaya. Wala daw kayong makaka... Thank you. Sana ganun na nga mangyayari. Hindi ba? Salamat, Apo. Hindi, kung ganun talaga mangyari, hindi kayo masyadong mahirapan sa kampanya. Pero magtatrabaho na lang tayo, tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy na lang na trabaho. Ngayon kahapon actually, Peter, bago ako umalis ng Baguio, actually umalis ako ng Baguio 11 o'clock At 9 o'clock nagkaroon kami ng public hearing dun sa budget number 1 ng COMELEC at saka ng budget ng Office of the Vice President. Okay. Tinapos ko yung hearing dun sa budget ni Vice President Leni Robredo. After nag-present siya, nagkaroon ng motion to terminate the hearing on the budget of the Office of the Vice President. Okay. So yon, ang ibig sabihin nun, Peter, pag sinabi mong terminate, tapos na yung discussion sa kanya as a department, no? At pupunta na ito sa plenary. Okay, yung COMELEC, before I left, ongoing ang deliberation, and at 10 o'clock, I attended muna yung opening at ceremonial opening actually nung Smart City na ininitiate ng city government sa pamumuno nga ni Mayor Benji Magalong. So nandito kayo nandun ako hanggang 10 o'clock to 11 o'clock. So at 11 o'clock, dumiretso na ako sa Malacanang, no? But on my way to Malacanang, I was joining online through my phone yung hearing ng Department of Trade and Industry at saka ng TESDA. Okay. At doon nag-interpellate tayo, no? Ang isang pinaka-importanting binanggit natin doon sa interpellation natin sa TESDA at saka sa DTI, number 1, yung budget na dapat maisama
para yung creation ng C-site, Cordillera State Institute of Technical Education, ay ma-implement na ito. So, I asked Secretary Sid La Peña kung kasama ito sa budget ng 2022 yung implementation ng Cordillera State Institute of Technical Education. No? Nabanggit niya na rinecommend na nila ito pero hindi inapprove ng Department of Budget kaya hindi na isama ngayon dun sa so-called NEP. Ito yung National Expenditures Program. Okay. Yung ating C-site. Kasi akong author ng bill na yun eh. And that bill was passed in 2018 at gusto ko masiguro na kailangan masama sa budget. Okay. So having heard na hindi kasama dun sa budget ng 2010-22, I move during the meeting na isama ito para tatalakay namin ito sa plenary. And I would like to include this in the budget of 2022 of TESDA. So ang mangyayari nito, I will ask for the details, and what I heard is they need about 500 million to implement itong Cordillera State Institute of Technical Education. This includes yung building that will be built or a campus that will be located within the Cordillera. No? Pangalawa, yung personnel na kailangan dito, mga teachers, mga facilities na kailangan dito. So, yun ang pagdating namin sa Manila. Actually, huminto ako sa isang road sa Manila going to Malacanang. At yun ang nag-interpellate tayo para masiguro ko na yung budget ng TESDA for the C-site will be included. So, after my interpellation, I proceeded immediately to Malacanang, which is very close from the area where I stopped, so I can participate dun sa deliberation ng budget ng TESDA at ng DTI. Ngayon, pagdating ko dun, nagpa-antigen ulit ako. Okay. The other day, Thursday, ako yung nagpa-PCR test dito sa Baguio General Hospital. Okay, negative naman tayo. As part of the protocol in Malacanang, hindi ka pwedeng pumasok doon kung ang PCR test mo ay more than 72 hours. Kailangan within 72 hours bago ka pumasok sa Malacanang, no? Okay. So pagdating namin doon, we showed all the document. Nakabakuna na tayong 2 beses. Tapos nagpa-PCR tayo last Thursday. At ang ginawa sa atin, test ulit, swab ulit ng antigen. So ilang beses yan? Tatlong requirements. Antigen, PCR test, at the same time, yung 2 dose ng bakuna na. Yung bang swab sa Malacanang, sir, nalalaman ka agad? Yeah, kasi antigen yun eh. Okay. So, meron silang buong team doon na ginagawa nila yun. So, para ma-protectionan din of all the people going to Malacanang and also the President and other staff of the office, para masiguro that even we are doing all these activities, protektado lahat. No? So, yun ang nangyari dyan. Then, natapos kami, mga almost 9 o'clock na. Then, this morning, I left Manila early at 5 o'clock and I'm here with you. Ayun. Oo. Dire-diretso yung trabaho. Diretso yan. Oo. Hindi wala pa kayong tulog niyan, sir? Meron akong tulog. I slept for a few hours kasi I woke up early and left at 5 o'clock. Oh, okay. Kay Susan Golosino, good morning, Kap and Congressman. Maraming salamat, Ma'am Susan. Kay 47 naman, ito ang katanungan niya, sir. Naimbag nga bigat tayo nga matututo, Kap. Madaydayaw, Sir Congressman. Panggap ti crude oil, ti damagak kaadwan na wadwan manan ti presyo na dito lokalidad. Baka no December, 50 pesos per liter. Price, dita Big 3, 46.65. Talagang sangahanan nga makontrol. Panay manan ti pangato na. Well, yung presyo ng gasolina is dictated by the oil prices in the international market, no? Ang isang ano diyan, ang nagde-decide lang ng increase ay ang mga oil companies. Okay. Unlike before when it was regulated, before an increase is made by these oil companies, kailangan may approval ng ERC. Okay. Pero ngayon, because we deregulated it, that was the time when ang presidente noon si Fidel Ramos
Dineregulate nila. Ang intention is to increase the number of suppliers, no? Petroleum suppliers. At ngayon, maraming mga petroleum suppliers sa buong bansa. Nandyan ang Flying A, nandyan yung Total, and other oil companies na merong operation dito sa bansa natin. But definitely, ang pinakamalaking petroleum companies dito ay ang Petron, Shell at saka Caltex. Okay. No? So, yun. Ngayon, meron tayong isang bill na tinatalakay namin sa Department of sa Committee on Energy na bigyan to a certain degree ng kapangyarihan ng DOE on Department of Energy to determine the prices of petroleum products in the Philippines. Okay. So, yun ay tinatalakay pa namin yon. Imbes na fully deregulated, gusto natin kahit na semi-deregulated. Meaning mag-set ng price ceiling ang DOE, no? At yon hindi ka pwedeng tumaas dun sa price ceiling without approval from the government, no? So yun ang pending ngayon. But definitely at this point in time, ang sinasabi ng mga oil companies, yun nga, just like what is stated also by the government, the prices are determined now by the interplay of supply and demand. No, at the same time, yung competition within the area or within the country ang nagdi-determine ng prices. At ang may decision lang yan ay yung mga oil companies. Okay. Hindi pwedeng pakialaman ng ating gobyerno. Hindi niya pwede sabihin, hindi mo pwedeng taasan ng presyo. Kang nagdi-decide lang yung kumpanya niya because of the interplay of supply and demand and at the same time the prices in the international market. So yung gobyerno, hindi niya pwedeng sabihin na wag mong hindi mo itaas. pwedeng itaas yan kasi deregulated eh. No. Free competition ang ano. Okay. At nandyan din nanonood, hello Captain Congressman from Abu Dhabi with love, Doc Jong. Maraming salamat. Magandang umaga sa iyo dyan. Gabi na siguro doon sa Abu Dhabi. Malamang gabi doon. Magandang umaga, Jong. Magandang gabi. At Whatever sabi time you got there. Nandyan din si Alicia Alvarez. Good day to our workaholic congressman, sabi niya. Yeah, thank you, Alicia. No? Is she from Baguio or from other countries also? Walang binanggit, sir. Wala. Okay. And kay Manang Cora Binwick, nanonood dito sa Upper Rock Quarry. Yun, maraming salamat, Manang Cora. Yes, good morning, Cora. At we are happy that you are watching and listening dito sa programang Usapang Kongreso sa Usapang Legal. At nanonood din, Shiva Rivera is watching. Maraming salamat, Shiva. Thank you also for watching, Shiba. At galing naman kay 93 Cup, follow-up ko. Nag-graduate akti high school idi 2013. Han kun ngayon tuloy ti nag-college. Saan kami nga naabutan ti K-12? Thank you. Well, hindi ka na ngayon kasi nag-graduate ka na ng high school eh. So, when you go to college, hindi required sa'yo na matapos ng senior high. Kasi nag-graduate ka noong 2013 eh. Yun. So, pwede kang pumasok sa college. Ngayon, para magkaroon ka ng libreng edukasyon, yung universal access to quality tertiary education, isa tayo sa author niyan, pwede ka mag-aral sa any of the state university or college in the whole country. Okay. So kung nandito ka sa Baguio, Benguet, pwede kang pumunta sa Benguet State University at doon ka mag-enroll. Libre yan, 100% hanggang ikaw ay makatapos. Pati na yung miscellaneous dyan, wala kang babayaran. So yun ang suggestion natin doon sa texter natin na nakatapos ng high school noong 2013. At ibig sabihin niyan, hindi pa na-implement yung K-12 at that time. Yun. So hindi ka covered dun sa provision ng ating batas doon. Kay 3-5 naman, good morning Captain Kong. Magkano po ba ang pinaka-minimum nga SS pension? Kasi 1.8 lang po sa lolo ko. Well, depende kung anong sweldo ng lolo mo nung siya'y nagtatrabaho. Depende kasi yan. Kasi depende sa contribution na ginawa niya. I still remember, there was a time na ang contribution mo lang sa SSS, magkano? 3 piso, 5 piso before. Pero ngayon, mas malaki na. Ngayon, ang price, ang SSS, meron silang ceiling. Based on your monthly contribution as determined by your salary, ang before, pag ikaw ay tumatanggap ng, let's say,
20,000 pesos, no? At that time, ang maximum ceiling noon is 16,000. Okay. So, kung ikaw ay tumatanggap ng 20,000, yung salary credit niyan is about 16,000 din. Kasi ang payment ng premium mo only up to 16,000. Oo. Pero ngayon, tinaas ng SSS through a law that was passed in Congress. I think ang minimum o yung ceiling ngayon is not anymore 16,000. I think it's more than 20,000. Originally in 2018 or 19, naging 20. Ngayon, every year, tataas nila yan up to 22 or 23,000. Okay. So, ang ceiling mo ngayon, let's say 20,000. Pag ikaw ay nag-retire at ang ceiling ng credit ng salary is 20,000, pag ikaw ay nag-retire at tatanggap ka ng pension sa SSS, ang monthly mo hindi bababa o 20,000 yan. Kasi ang ceiling nga tumaas eh. No, yung 20,000 ng salary credit. Pero noon, siguro maliit yung binabayaran na premium, kaya 1,800 lang siya Oo. monthly. Ngayon, dun sa bill na ipinail natin na-approve yan, kahit na 1,800 ang yung sweldo o yung retirement, ang increase na binigay natin is 1,000, di ba? So, tatanggap siya ngayon 2,800. Okay. Maliban na lang, bago na implement itong increase nating 1,000, 800 lang. Kasi kung tumatanggap siya ng 1,800 now, ang ibig sabihin niya, before the implementation of the 1,000 increase ng pensyon ng SSS, 800 lang. Oo. So, yun yan. Okay. Oo. At sabi ni Alicia, from Baguio City daw siya. Yun. Baguio City. Yeah. Ano bang tanong ni Alicia kanina? Binati lang tayo. Binati tayo. Okay. Yeah, si Alicia, magandang umaga sa iyo at take care of yourself and don't get wet. Medyo Okay. umulan actually Umulan, from Manila oo. to Baguio. Magmula all the sa way. Manila, diretso. Baguio, Diretso. Umuulan. Umulan. Pero hindi naman malakas. It's Okay. ganito rin. Kay Shirley Ubagan, good morning sa inyo, Kap at Kong. Working servant indeed. I will campaign for you, Kong, with or without compensation. Basta kakain lang ako. Thank you. Thank you very much sa suporta. Thank you. Mahampan niya daw siya, walang sweldo, basta kakain siya. Yeah, oo. Wala nang problema, may pagkain naman doon eh. Wag lang 3 times a day. Oo. Yung pananghalian siguro. Pwede. Kay Johnson Mazon, hello Kapen, kung ask ko lang kung di na mapipigilan yung jeepney modernization. Well, kailangan talaga magkaroon ng ano yan eh. Of course, hindi lamang yung magkaroon ng modernization, kundi tingnan din natin paano natin matutulungan yung ating mga jeepney drivers, jeepney owners, and even the jeepney operators. Diba? Kasi pag binodernize mo yan, of course, dapat may support ang gobyerno. And that's exactly what is happening now. Kung ikaw ay may jeep at gusto mong sumali dito sa programa ng modernization, there is a subsidy that's given to you. Di ba? Para makabili ka ng bago mong sasakyan. No? So, kailangan may tulong yan. And dun sa batas na naipasa namin sa House of Representatives, merong share dito. Lalo na dun sa motor vehicle users tax. Merong percent na ibibigay sa mga drivers na hindi nila pag-ari nila. Pag pinalitan nila ito, meron silang specific amount that will be given. Right now, meron na sila, but we have increased in that bill that we have passed in the House of Representatives. Okay. Galing naman kay John Pasideng Martin. Hi to workaholic congressman at walang hanggang kapitan. Maulang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, John Martin. Si ating COMELEC officer. Hindi, sir. Hindi to? Kapangalan. Kapangalan lang? Okay. Magandang umaga, John. At salamat sa iyong pakikinig dito sa programa namin dito. Okay. At may tinatanong dito. Dalawa actually nagtatanong dito kung meron daw po kayong update sa Bineco. Wala pa akong update ngayon. I have not talked with any of the general managers of Bineco. Probably next we can give an update.
Probably, why don't you invite both of them to, Na nasa court na kasi yung Oo kanilang nga. problema, So, hindi pwedeng hindi yan, pwedeng pag-usapan. subjudice. Oo. Oo. Wala pa tayong update. Hintayin natin yung Oo. kaso. So, ang ibig sabihin niyan, dalawa silang nandoon. Dalawa silang manager. Oo, okay. Unique tayo kasi dalawang manager Oo natin. nga. Ngayon, dito lang meron yun. Alam mo, nung kami nasa kongreso, meron kaming tinatawag na time sharing. Ano yun? O term sharing. Kasi ang term ng speaker actually is 3 years, di ba? Yung term namin. Oo, nag-agree sila na pagatian nila. Yung Yung term, 1521. Oo. Ang una nga si dating speaker Alan Cayetano, Okay. Alan Peter Cayetano, at yung second, yung 21 months is si Alan Lord Velasco. Oh. So, dalawang term yan. Para hindi sabay silang speaker. Pareho pala silang Alan. Yeah, Alan Peter, yung isa Alan Lord. Yung isa. Oo. Okay, sige. Hindi ko lang alam kung pwedeng gawin dito yon sa Binego. Hindi siguro. Kailangan na ano yan. Talagang dapat madesisyonan. Sabi mo nga kailangan ang NEA dito. Pero if this is a case already brought to the court, so probably the court will decide on this. Sige. So, antayin natin kung ano yung update dyan. Sa ngayon, wala pa. Galing kay Trinay naman, Kapen Kong. Palalo di udan, ipatukar yung man, sirs, de kanta nga kuskus-tun kusto para kanta tayo amin. Sige. Oo nga, gusto ko marinig din yun Mukhang maganda yun Kanya lang, hindi tayo makapagpatugtog dito. Sa ganun ba? O si kinalalagyan natin. Harley, pwede Si natin Harley. tawagan. Pagkatapos natin. Sige, Sige. okay, thank you. Kung apay haanen nga agoperate jay ABS-CBN, damag miman, no niya tistan mo jay, hindi na daw ba mag-operate ang ABS-CBN? Well, wala pang tapos na yung kaso actually, di ba? The bill, I'm one of those who filed the bill to give ABS-CBN another 25 years of franchise. Okay. But this was rejected by the Committee on Legislative Franchises. So in a vote of, I think, 70 as against 11. No, hindi ako member ng Committee on Legislative Franchises, but I'm one of the authors of the 11, how many bills? 8 or 9 bills seeking for the renewal of the franchise of ABS-CBN for another 25 years. So hindi na-approve yung kanilang franchise, yung aming bill to grant them 25-year franchise. Kaya nag-close ang ABS-CBN as far as their free television is concerned. Yeah. Pero meron pa silang operation because they have meron silang block time with A to Z TV station at saka yung internet ginagamit nila, Facebook and other digital means, no? Pero yung free TV na bubuksan mo yung television mo, makikita mo yung Channel 2, Channel 4, Channel 5, Yun ang wala. Channel 7, wala yun. No, kailangan nakahook ka sa either, yung Sky Cable, no? Okay. Kay 1-0 naman about dita petrol issue. Han nga nga mabalin nga state timang control ti at least 60% ti distribution kasla di Equinor ti Norway. Well, sa atin ngayon hindi posible ngayon ang setup natin Before, meron tayong control dun sa Petron, 'di ba? Ang majority before ng ownership ng Petron is the national government. Okay. But this was privatized at ito nga ay napunta sa private company ang umawak ng Petron, no? All the rest are privately owned companies. Itong mga iba't ibang oil companies dito sa ating bansa. At follow up naman ni Jen, ito yung hindi hindi nila inadmit sa hospital. Sabi niya, bakit ganun? Di paano ako gagamutin? Ano nga sakit niya? Kailangan malaman natin para Jen, matulungan natin. Paki-text mo kung ano yung sakit mo para matulungan ka ni Congressman. Oo. At ninasan na ako. Sabi naman ni Shirley, Congressman, question sa SSS benefit.
Kapag ang maximum contribution na 2,630 ang monthly contribution mo, magkano kaya ang estimated pension po niya? 55 years old na po siya ngayon. Thanks po sa sagot. Well, ang tingnan mo dyan, yung salary credit na nakalitaw dyan sa payment ng premium mo. Yung 2,600, yun ang premium niya per month. Oo. Wala yata ang 2,600. Baka kasama yung employer share dyan. Masyadong mataas yun. O, mataas yun masyado. Oo. Oo. Ang kasing contribution ng employer, 100% of the employee share. Hmm. Oo. Sa akin, 600 lang eh. Oo, hindi masyadong ano. Siguro, I don't know. Kahit na nung ako'y nagsusweldong may gitna ilang daan, hindi ako nagbabayad ng ganong kalaki. Nice SS. Oo, na SSS premium. Oo. At baka kasama na yung employer share dyan. Okay. Oo, oo. So, ganito ang ano dyan, ano, pwede mong tingnan, you can make an estimate of how much will be your expected, ano, kung titingnan mo yung guidelines ng SSS. Unang-una, tingnan mo ano yung salary credit mo. Okay. Okay, importante yan. Halimbawa, ang nagbabayad ka ang sweldo mo, halimbawa, is 30,000, hindi salary credit yung 30,000. Meron kasi maximum na amount. Yun nga nabanggit ko kanina, in 2019 o 2020, ang maximum credit is, salary credit is 20,000. Okay. Okay. Pero nagtaas na yan kasi meron silang incremental increase up to certain period of time. Pero yun ang basis ng premium payment mo monthly. Mhm. Okay. At yun ang basis din pag ikaw ay nag-retire kung paano i-compute yung pension mo monthly sa SSS. Kasi meron kang lump sum na bibigay sa iyo. Okay. At saka yung ano mo, yung monthly pension mong tatanggapin after certain period of time na naibigay sa iyo yung lump sum na bibigay sa iyo ng SSS. Okay, at good rainy Saturday morning, Kap and Congressman, yung social pension ng mga non-member senior citizen na 500 monthly, wala po bang increase? Kasi di naman po kasya na pambili ng maintenance meds. Salamat po. Sa palagay ko, as of now, tiningnan ko yung budget. Ang laki ng budget ng DSWD, hindi lamang sa mga senior citizens, pati na yung mga 4Ps. Ang laki ng budget na yan, may gitna 100 billion pesos eh. No, yung dalawa, pinagsama yon. No? So, yung social pension mo, 500 pesos. Yun ay tulong ng gobyerno sa mga walang pensyon na tinatanggap sa SSS dahil bago sila naging senior citizen at hindi nagtrabaho at hindi nagbayad ng premium. So ito'y additional benefit na binibigay ng ating gobyerno sa mga senior citizens na walang contribution na ginawa sa SSS. Okay. Ang nagbabayad nito ang gobyerno. At may follow-up si Shirley. Sir, unemployed na po siya since last year na pandemic, kaya 2,630 po ang binabayaran niya monthly. Kaya siya na po ang nagbabayad sa employer's share. So, self-employed siya. Oo. Okay, so pag self-employed ka, you pay both the employer share at saka employee share. Kaya ganun yung amount. Oo. Nasa magkano daw kaya ang nito? Hindi ko alam ang ano. Tingnan nila yung table. Merong table kasi ang SSS kung magkano ang salary credit niya. Magkano kaya sweldo niya? Wala namang binanggit dito. Pero pagkakalam ko, sir, pag ganito ang contribution mo, 2,600, malaki ang monthly mo. Hindi, ang kanyang Malaki ang dalawa kasi employers at saka employees share. Oo. Oo, so siguro kalahati yan, halimbawa kalahati. So yung kanya is more than 1,000. Siguro when I go back home I can check. If I have only 1 minute I can check with my okay, sandali check natin. Wala ka bang ano dito? Advertisement dito? Wala, sir eh. Para titingnan ko itong tanong niya. Wala. Ay, meron, sir. Kanya lang, Kwan.
May mga babasahin pa ako rito. O, sige, Ah. pwede nga bang, I can look at, para masagot natin yung ating texter. At yung ating brother naman, Edwin Miro is watching. Maraming salamat, Edwin. At kay 64 naman, teka, check ko lang itong mga to ang dami kasing mensahe sa iba't ibang pages. Kaya po palipat-lipat ako ng pag-scroll dito sa ating cellphone naman. Dahil sa nakashare na iba't ibang pages. So yung mga iba nating viewers, nasa mga ibang pages yan. Kaya Ito pala. ini-scroll ko. Okay. Okay, sir, ano yun? Ito, nakalagay dito. If you are employed, sabi niya rito, the current SSS contribution is 12% of your monthly salary credit. Not lower than 2,000 but not exceeding 20,000. This is being shared by you, the employee, and your employer at 4 and 8%. So kung ikaw ay, let's say sabihin natin, may sweldo ka 10,000. Okay. Ang contribution mo ngayon ay 4%. Sa 10,000, magkano yun? 400. Okay. Tapos yung employer mo, magko-contribute ng 800. Kasi 8% of, of 10,000. Diba? So, ang babayaran mo ngayon, 1,200. So, ngayon, siya nagbabayad ng, sabi niya, magkano? 2,600. 2,000. Okay, 2,600? Oo. Okay, so 2,000 ano yan? So ang kanyang palagay ko, bali magkano yan? 2,600. So ang sweldo niya siguro, ang linagay niya sweldo niya siguro mga not less than 20,000. Ayun. Oo. So 20,000, salary credit niya 20,000. So yun ang gagamitin na basis sa kanyang pension. Oo. Kailangan yan, bago ka mag-retire, I think 60 months yata yun, ang dapat mong binabayaran ay ganung yung contribution mo Okay. should not be less than 2,600. So ang pension mo, this is just a rough estimate, siguro more or less mga 20,000. Kung ang binabayaran mo ganon. Ganon. Oo. Okay. But I have to recheck again yung actual niya. Okay. Kung magkano sweldo niya. Siguro magkano sweldo niya, pwede na nating I-compute. ito. Okay, at binabati rin natin, pa-shoutout po Idol Peter. See you soon. Jenny Claire Estrada. Maraming salamat, Jenny. At nanonood din sa atin si Pastor Ilagan. Watching. Maraming salamat, Bishop. Ay, Bishop ba? O... Yeah, good morning, Pastor, sa iyong pakikiugnayan sa amin Yun. through your through listening and probably watching our program this morning. Galing ito, sir, kay 64. Tanungin ko lang po yung about sa tulong-dunong ng mga grantees last SEM. Wala pa po kasi congressman. Salamat po ng marami. Ganito ang gawin mo kung sino man yung nag-text, pwede bang tumawag kayo sa office natin? Okay. Kasi yung 2021, 2022, wala pang budget yan at wala kaming tinatanggap na application ng tulong-dunong for school year 21-22. Pag ikaw ay naging tulong-dunong grantee 2 or 3 years ago, nagsimula ka ng tumanggap dyan, tuloy-tuloy na yan hanggang kayo makatapos. No? So yan, gusto kong malaman kung anong pangalan o kaya tumawag dun sa opisina natin para malaman natin kung siya ay nandun sa listahan at we can confirm yung kanyang question. Okay. O yung sasagutin natin yung question niya. Kay 64 naman, sir, kung nakasat nung kata dito yung road obstruction dito, ayan mi, Central Fairview, narba dito yung Cavite. Kat numabalin ko mausar kumati calamity fund ngam idi ibagak iti barangay, kunada nga nalpas kanu idi August 3 ti filing ti calamity fund. Kat adapay kaarubak nga kagawad, gathan na nga ibagbaga kanyak. Yeah, Meron daw Cavite na narba, so naka-obstruct sa kanila. Siguro kausapin niya yung barangay officials dyan. Tayo, makakatulong tayo kung ano yan, kung una yung malaking project yan. Kasi kung Cavite lang yan, ang dapat man yan ng city. City. Okay. Galing naman ito kay 96 Kapen kong
agritak lang kanyayo ti good rainy morning ni Manang Elizabeth Daytoy. Thank you. Ay, good morning, Manang Elizabeth. Thank you. Good Saturday morning, Kap and Kong, yung social pension ng mga non-member. Nabasa ko na to. O yun, yung social pension, they are given 500 pesos per month. That's 6,000 per year. Okay. And there are how many millions of senior citizens na covered dito? Kasi kung tutusin, yung 500, baka inisip nila malit lang. Kung pinag-uusapan, ilang daan lang, no? Pero ito, pinag-uusapan kasi ito, buong bansa eh. Buong bansa. So, ilang bilyon ang ginagasta ng ating gobyerno rito. Okay. No? Para mabigyan lahat sila, yun ang ano natin. Kasi pag dinagdagan natin yan, mababawasan yung numero na tatanggap niyan kasi kailangan nating more budget eh. Oo. Kay 83 naman, anya ngayon mo ti-update the lineup ni Apo Congressman Go. Adan ba? Awampay. We'll announce this very soon. Okay. Ngayon wala pa eh. Before October 1. Oo. O di kaya sa filing. Yeah, sa filing. Oo. Oo. Baka sa filing kasi ang filing ngayon kailangan hindi maapektuhan tayo dito sa problema natin sa COVID. So, ang filing ngayon hindi na kamukha before na meron pang meron pang Parada. seremonya. wala Ngayon hindi na. na, individual na lang 'yan. Oo. Okay. Anong partido nga pala kayo, sir? Nationalista Party tayo. Okay. Oo. Kaya 6-4 naman, pa-shoutout man, Idol Peter. See you soon. Pakigreet ni Little Claire from Upland Driving School, Daytoy. Kalaplapas Piman, ti birthday na. Yes, happy birthday doon sa Kay Little Claire. Little Claire. Yeah. Dyan sa Upland Driving School daw. Okay? And kay 07, the interpleader case filed by Beneco employee at RTC was denied due to jurisdiction that only the Court of Appeals can decide the Beneco issue. Therefore, the appointment of Attorney Rafael is valid unless annulled by the Court of Appeals. Sabi ni 07. There is an appeal, I think, filed by Beneco doon sa Court of Appeals. I do not know if it was an appeal or questioning basically yung authority ng NEA to order yung Beneco na ang bagong GM ay si Attorney Rafael. Kasi NEA naman talaga yung kwan dito eh. Oo, kaya ang NEA ang sasagot dito eh. Oo. NEA sasagot dito. Wag nating pag-usapan kung sino yung nakaupo dyan o sino yung dapat umupo. NEA na lang. Yeah, oo. Ngayon, ang sasabihin ng korte, wala kayong kapangyarihan o may kapangyarihan kayo, then yun na yun. Oo. Congressman, kahit mingagpasalamat kada kami, amin nga taga Iron Street, Upper Quezon Hill, madabang ay tuloy dati dyan ay pinunduan ni Apo Congressman. Namuan mi pa nga dati additional budget na para next year. Kastamat kini Kapitana mi, Mrs. Dina Campos, kandagay kagawad na iti initiative da, ngayon ang ilakad iti dayto nga project. Mabiyag tayo amin. Salamat. Okay, thank you. Okay din. I think we'll continue all these projects. Ngayong 2022, marami rin tayo mga infrastructure na gagawin para sa ating mga kababayan. At ito'y napasama dito sa sinama natin sa budget ng 2022. Okay. Oo. Including yung mga yung pag-ayos ngayon ng certain part ng athletic ball, ginagawa na yun, matatapos na yan. Okay. Yung dating office ng mga reservists dyan na malapit dun sa tennis court. Tinuloy natin yung yung athletic ball, di ba? At the same time, ayusin din natin yung mga ibang mga facilities ng existing athletic ball. Kailangan na ng improvement yon. And from Florence, Italy, Ma'am Brenda Soriano, Blessed Saturday, Sir Peter and Congressman. Yeah, Manong Brenda, magandang hapon sa iyo dyan sa Italy. Umaga. Umaga din? Umaga. Oo, okay, yeah. Good morning, Manong Brenda. Baka madaling araw dun. Oo. Kay 142, good morning Kong and Kap. Mayati partneran nyo dito programa tayo. Maraming salamat din, okay? Thank you. Yeah, good morning. Congressman, yung paglingkod nyo,
Yung paglingkod nyo sa taong bayan, walang makakatulad. Simula na magkaroon ng congressman ng Baguio City, ngayon, kaya simula noon hanggang ngayon, go, go, go pa rin. Ay, salamat at anong tawag niyan? Nakaka-touch, Nakakataba ng puso. nakakataba ng puso. Mahirap yung sobrang taba, baka but it's really, it's really heartening to hear yung mga ganyang comment ng ating mga tagapakinig at lalo tayong magiging masigasig doon sa pagsisilbi natin sa ating mga kababayan. At yung ating text line na 0999-3070-649, nagpapaalam na po, malulubat na siya. Kung sa mga magte-text po, paki-text po kami sa 0928-8511-600. At galing ito kay 64 habang may buhay pa itong ating text line. Old grantee po ako, sir, pero yung last sem po, wala po ako natanggap, sir. Third year na po ako, sir. Pumunta po ako sa office nyo. Ang sabi po, second week daw po ng August, pero hanggang ngayon wala pa po. Hindi bibigay sa iyo yung cash na sinasabi mo, yon ay babawas doon sa binabayaran mo sa school. Okay. No? So siguro pwedeng i-text sa atin yung pangalan niya at i-confirm natin. Alam mo, kagabi kasama ko si Chairman Popoy de Vera ng CHED. Ng Commission on Higher Education. At umingi pa ako ng tulong sa kanya para yung mga aplikante natin at magiging aplikante natin for 2021 at 2022 pwede nating makonsider. Pwede nating matulungan. Probably before the end of our budget hearing, madidetermine natin kung pwede tayong tulungan. Ito, may follow-up si Shirley. Yun daw sahod nung saya kanina, yung sa nagbabayad ng 2,630. Ang sweldo niya noon, 30,000. And yung isa is 20,000. Pero pareho po ang binabayaran nilang 2,630. Hindi, kasi yung salary credit nila ay pareho. Pag lumampas ka dun sa maximum, ang babayaran mo lang ay yung nandun sa salary credit, even whatever amount you are receiving. Higher o pag-higher. Kamukha natin, ang aking natatanggap na SSS pension, magkano lang? Magkano, sir? Not even 15,000. Because at that time when I started working, alam mo, 1971 pa lang, Peter, ako'y nagtrabaho sa Colgate-Palmolive Philippines. Ang sweldo ko noon, 8 pesos per day. So wala kayong, ang pension nyo, wala pang 15? Wala pang 15,000 per month. Yun. Okay. So, ganun ang dyan. Pag sumobra ka sa ceiling, yung maximum ceiling o salary credit, hindi ka pwedeng tumanggap ng 30,000 kamukha nung sinasabi ko. Yung 20,000 ang sweldo niya at saka yung 30,000 halos pareho lang ang kanilang salary credit. Okay? At because of that, ang babayaran nilang premium is almost the same kasi nandun sila sa salary credit na the same at yung kanilang pension almost the same. Okay. Ito naman ay galing kay 39. Good morning, Captain Kong. Ano pong masasabi niyo sa board exam ng criminology? Kasi po yung anak ko tumatanda na, hindi pa nakaka-board dahil sa postponement. Kaya parang na-frustrate psychologically ang aking anak at nawalan na siya ng gana. Sana po may talaga na eligibility for meantime para naman makapasok siya sa trabaho. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng bigyan ng eligibility kung hindi pumasa. Pag ginawa natin yan sa criminology, lahat ng mga na-postpone yung pumasa na sila. Problema yon. So, ang gawin natin, medyo sabihin nyo sa anak nyo, mag-relax muna at magganap ng ibang gawain para hindi naman lang nag-iintay para sa board exam. And we will check with the PRC kung kailan talaga nila ibibigay yung examination para sa mga nag-graduate ng criminology. Maghanap ng pagkakaabalahan. Yes, oo. Huwag tayong masyadong serious dyan. Kasi itong nangyari sa atin, hindi naman natin gusto. Everybody is affected by this. And we do not just, kasi baka may mangyari sa mga mag-exams na yan, problema pa yon. Okay.
At kay 83 naman, Mark Go for Congressman, Magalong for Mayor, Olowan for Vice Mayor. Solid dahil ang lineup. Yun yung lineup niyang sarili. Sino yon kaya? Si 83. 83. Yun, Mark Go for Congressman. Oo, Yun. thank you. Oo. So yun, kung yun yung gusto nyong lineup, walang problema sir. Oo, kasi iba naman ibang lineup Oo. Oo. Hindi, So, hindi magkakapareha. Pero happy ako kasi yung pangalan ko nandyan di ba? Oo naman. Oo. I hope you are also happy, ka Peter. Yes. Thank you. Para magtuloy-tuloy tayo Oo, sa sige. ating Programa. usapang kongresong serbisyo tapusin natin. lang natin itong third term natin. Okay na tayo. Oo. Kay galing kay 402 naman, good morning Congressman. 69 years ako, 1 year na akong walang income dahil na-disgrasya po ako. Tanong ko lang kung kasali ako sa social pension. Maraming salamat. Magpa-rehistro ka siguro sa DSWD. I do not know kung meron siyang tinatanggap na pension sa SSS. Oo. Kasi 69 siya. So that means kung siya ay nagtrabaho at nakabayad ng SSS before, at meron siyang pension. Okay. No? So yun. Pag meron kang tinatanggap na ibang pension, hindi ka mabibigyan ng social pension. Yun. Oo. At galing naman ito kay 701. Good morning mga sir. 4 years ako nagtatrabaho pero yung employer ko butal-butal yung hulog nila sa SSS contributions ko po. Paano po yun? Ano po ang pwedeng gawin mga sir? Salamat. Well, siguro, kausapin mo yung employer mo. I do not know if the person is still working or not working anymore. Kailangan kasi meron kang number of contributions na binayad sa SSS para makatanggap ka ng benepisyo from SSS. Ngayon, kung kulang yan, may butal-butal, hindi ka mabibigyan yan. Either yung employer mo, sabihin mo sa kanya, bakit ganon? Bakit may butal? O baka naman uminto siya ng nagtrabaho during that period. So, kailangan malaman natin yung detalye dyan. At kung kailangan mag-continue ka, pwede rin yun, no? Para makompleto mo yung number of contributions na kailangan ng SSS para bago ka mabigyan ng benepisyo. Okay. And kay 38 naman, good morning po ulit. Bakit po hindi po si Attorney Rafael yung manager ng Beneco Cup? Kasi I heard one time sa programa ni Dungo at Sir Patrick, interview nila kay Attorney Rafael with congratulatory words and being the new manager mat. Hawks ba yun, Cup? Sabi niya. Well, yun nga ang problema natin dito sa Beneco. No, I think if the case has been filed already before the court, then let the court decide on this. Yun. Lalo na ito. Actually, nung ako'y nag-interpellate sa Committee on Energy, in-interpellate ko si Undersecretary Vanessa, who is a member of the Board of Administrators ng NEA. Binanggit ko doon na ayon dun sa regulasyon, ang mag-a-appoint ay ang Beneco. Pero subject to the rules and regulations promulgated by NEA. So, yun ang kailangan. Gina-justify nila yon using also the same memorandum. Yung memorandum 2017-35. No? Ang Beneco rin, ang ginagamit niya, yung memorandum 2017-35. Na yung kapangyarihan nasa Beneco. Sabi naman ng kapangyarihan nila Beneco pero subject to. So yun ang rini-resolve ngayon ng korte. Okay. So yun. Pero hindi ibig sabihin na merong nag-congratulate sa iyo, ikaw na. Kailangan ma-resolve pa ito. Ganun din yung mga nasa Beneco, kino-congratulate itong si Engineer Licoben. So I think we have to just wait of the decision of the court. The Court of Appeals in particular. Ayun. So antayin natin 'yan. Okay? So para sa dagdagan ko lang 'yan sir Si Attorney Rafael, siya yung pinili ng NEA at si Engineer Licoben, siya yung pinili naman ng board ng Beneco. Yes. 'Yun, okay? At Alvin Sel, dapat TGM ni Sir Mark Go. Pwede akong mag-GM. Pagkatapos ng
Hindi, ayaw ko na yun. Galing na tayo sa corporate eh. Actually, mas madali sana yung corporate eh. Actually, madali ka, Peter eh. I was heading yung Human Resources Department ng Texas Instruments. At nung ibang kumpanya na pinagtrabaho ko sa Manila, yung semiconductor, yung Cypress. I was heading the whole administration. Kasama na yung HR, security, logistics, purchasing, no? At kasi pag private, mas okay eh. Yun. Hindi, wala kang masyadong, iba yung kultura sa gobyerno at saka yung pribadong kumpanya. But the principles are basically the same eh. Okay. Di ba? Gusto ko rin yung naging work nyo dati, sir, eh. Kasi at least magandang sahod. Yung mas malaki yung sahod. Mas malaki yung sahod ko doon sa, Mas sa malaki yan yung pinagtrabaho ko. sahod mo dun kasi yung pagiging congressman. Oo. Although dito, maganda naman dito, fulfilling dito kasi you can help a lot of people. Anong company yun, sir? Yung TI dati. Yung TI nga pala, Tapos no? yung nagtrabaho tayo doon sa semiconductor company in Manila. Okay. Di ba? Yung Hindi nyo ba Cypress. ako pwedeng tulungan at maging ako manager ng TI? Well, pwede siguro. We can recommend you but I do not know if they will act on it. Ang alam ko, 1 million ang sahod isang buwan eh. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pero merong, palagay ko, 500,000 pataas. Well, siguro kasama na yung mga ibang benefits dyan, pwede. Pwede. Lower than that. Mababi. At that time. Galing kay 5-3. Good morning, Congressman. Kap, 59 years old akon. Mabalin nga ag-member ti SSS. Adan ti SSS ID, ngam sa anak pa nga nagbayad. Salamat po. Well, 59 ka, pwede ka pang mag-member, di ba? Pero siguro tingnan niya muna kung how much she paid sa SSS. Okay. No? Tapos, alamin niya kung ilang contributions na nabayaran na niya sa mga employers niya. Okay. No, kailangan malaman din niya yan. Then, kung gusto niyang maging member, pwede siyang maging member. Pero self-employed na siguro niyan. Oo. Sa self-employed employee. Sabi naman ni Wanto, Apo Kap ni Robert Sadlay Gayam daytoy nag-text may panggap ti Iron Street, Upper Quezon Hill. Empleyado ti Bawadi, kumusta po? Si Robert pala yung nag-text kanina. Si Robert. Papasalamat. Si Robert. Magandang umaga, Robert. At magandang umaga sa lahat ng empleyado ng Baguio Water District sa pamumuno ni Engineer Salvador Ruyeca. Okay. Good morning. Question, Sir Kong. In as much that there is a status quo, why is Attorney Rafael is still holding office in the Dumol Hall of Beneco? Ano ba yung status quo, sir? Sino yung ano yung na-status quo? Well, ganito yan eh. Yung kasing Committee on Energy, there was a resolution filed by a congressman belonging to the so-called power block. Okay. Yung power block, nandun yung PhilReca and other party list representatives representing certain electric sector dun sa Kongreso. Nag-file sila ng to investigate ito nga in aid of legislation itong nangyayari sa Beneco. Okay. Because everybody is waiting for this, particularly yung lahat ng mga electric cooperatives. Kasi lahat ng electric cooperatives in the country are under the supervision of the National Electrification Administration. So ano yung status quo? Okay. Ngayon, at that time when the investigation was ongoing by the House of Representatives through the Committee on Energy, Okay. ang nakaupo dyan ay si Licoben, di ba? Si Engineer Licoben. Okay. Ito lang interpretation ko dyan sa status ko. Si General Licoben ng OIC. Isang OIC General Manager. Okay. Ngayon, ang dyan, nag-recommend nga ang NEA na ang magiging General Manager ay si Attorney Rafael. Okay? Ang ginawa ng Beneco, nag-submit ng resolution disregarding yung recommendation ng NEA.
Okay. So, ang sabihin nila, rate nila na ang pinili nila ay si Engineer Lecoben. Okay. Okay. Before na naglabas ng respond ang itong NEA, natapos na namin natapos na nila yung Committee on Energy hearing on this particular resolution. Okay. At ang decision nila doon, status ko muna. Kasi hindi pa tapos yung investigation. Status ko yung alin, sir? Yung situation sa Bineco. Okay. Okay. So because of that, status ko yan, ang mangyayari niyan, ang nakaupo nun ay si Lecoben. Di ba? Kasi siyang pinili ng Bineco, rineject ng Bineco yung decision ng NEA, yung Board of Administrators. So nag-recess na-suspend yung yung deliberation sa Committee on Energy with the note na status quo. Wala mo nang gagalaw. So ang interpretation doon, pag walang gagalaw, ang GM ng Bineco ay si Lecoben. Yung OIC. Yung OIC. Ngayon, after the end of our meeting, after several weeks, naglabas ang NEA, again, rejecting yung decision ng Bineco and state that ang GM dyan ay si Attorney Ana Marie Rafael. No? Okay. Yun ang now which is the status quo? Ito ba o yung previous na wala naman nagsabing status quo ang korte? Okay. Ang nagsabi lang dito yung aming committee. Okay. Ngayon, as of now, yung committee ng energy hindi nagmi-meeting kung what will be done. No? I do not know bakit hindi sila nagtatawag ng meeting. Okay. Okay. For whatever reason. Kasi hindi ako member ng committee but I was just invited to participate in their committee meeting. No? So, yun ang situation ngayon. Yun. So, I think mas maganda kung ma-resolve ng ng Court of Appeals. Ayun. Oo. Kasi dapat doon ang venue, sa Court of Appeals. Yun na, kasi doon na Sub judice na yan kung pag-uusapan yung meaning, kasi naka-file na yan. Okay. Hintayin na lang natin ma-decide kung anong decision ng Court of Appeals. Okay. So kaya pala na-dismiss yung final nila sa RTC dahil dito, kasi dahil hindi sila pwede, doon sila dapat sa Court of Appeals. Lack of jurisdiction ng Regional Trial Court of Baguio. Okay. Kay Ma'am Brenda Soriano, hello sir. The last time I came home, I fixed my SSS. But coming back here, that was the time of lockdown. So I could not do my payments until now. It was neglected. Sir, is there a possibility that I can continue since I will be turning 61 this month? Pwede yung mag-continue ka. Wala namang yan Pwede kailan siya last na nagbayad kaya? Wala namang binanggit dito. So, pwede mo continue. Just to fill up yung gap mo siguro doon sa mo. O kaya pwede kang mag-back payment for those months that you have failed to remit yung SSS premium. Pero ang problema lang doon, baka may penalty yon. Okay. Kay 97 naman, good morning Kapen Congressman. Uray sukatanda dayta tapno makita dagja dati urang na. Kuna naman. Sige. Kay Ganun for ba? Hindi niya makita. para ito naman galing naman kay 41. Sinong hindi makakita kaya? SSS? Hindi, ito sa Binay ko yata yung I thought we were talking about the SSS. Sa Binay ko daw kahit daw diba sabi niya? Para makita daw kung sino yung may kwan. May karapatan na umupo. Oo. O di kaya para malaman kung anong problema dyan sa Binay ko. Ganun siguro. Pwede namang malaman ngayon yan Oo. Kung anong Pero problema nila. baka sakali, baka next week makasama natin yung mga ibang board of directors naman ng Binay ko dito. Titingnan natin kung pwede mangyari yan. Malamang yan sa Tuesday. Abangan po niyo yan at pag-usapan po natin yung mga iba pa na Ang gawin mo, concerned sa silang Binay ko. dalawa nandito.
Para Tingnan natin kung oo, pwede, sir. kung pwede, sabay yan. Yung bitayin mo si Attorney Songi at saka si Mr. Rocky Aliping. Oo. Di ba? Pwede. Oo. Who is also a board of director. Oo. Pareho silang director eh. Ang gawin na lang natin, hindi, Rocky Aliping, yung isa. Yeah, si Rocky Aliping. Oo, I pwede. think he's not a lawyer, I think. Oo. Oo. Pwedeng yung isa virtual, yung isa nandito. Yeah, pwede yan. Kasi baka Hindi naman siguro. I think we are all civil here in Baguio. Di ba? Mababait tayo rito. Oh. Okay. Ang ating oras, alas 11:51 na, pahabol na lamang ito. Galing kay 41. Congressman, diabetic victim, Jack nga makastrak TBGH, kasat nung nga makapacheck up dato isakak nga naoperaan, naibusan ti agas ko, nya teramidak, tulungan dak, agpatulong ako Congressman. Okay, so ang gawin mo dyan, yung nag-text, pumunta dun sa office natin, dalhin yung medical abstract niya at ano yung mga prescription ng doktor. Kung kailangan ng, kasi diabetic siya, so anong kailangan niya? Yung gamot siguro, kaya mga, ano pa bang mga requirements na gawin sa kanya, yung mga other tests. Oo. So pumunta na lang sa office natin sa City Hall, second floor, at hanapin si Mel Sedano doon. Okay. Sabi ni Ma'am Brenda, 2018, sir. 2018 ang last payment niya. Oo. So nakalimutan niya, 3 taon. Maraming palang taon niya na hindi niya nabayaran. Ano yan? Kapag ka hindi Hindi, mo... tanungin niya, gusto ko malaman, Manang Brenda, how much have you contributed already to SSS? If you have contributed, how many years? 5 years yata yon, you can file for retirement benefit Parang already. yata eh, parang- Pension benefit. Parang ang 120 months yata. Ano? O yun, 5 years, 12, 5, no, mga 10 years yun, 20 months. 10 years yata, So sir. kung nakabayad siya ng 120 months already, Pwede na she siyang- can avail of the SSS pension. Oo. Oo, Hindi na siya already. magbayad, no? Hindi na siya magbabayad. Kaya kailangan malaman yung minimum requirements to receive pension. Oo. Kung na-kompleto niya yung 120 months, pwede na siya mag-pension. Oh, yeah. Okay. Let me check here. At galing naman ito kay 53. Good morning. Hipag ko na tayo di 2019. Members so na SSS. Ngamsan na ngayon tuloy ti monthly na. Tajay sakit da nga ta maala nilakay na nga monthly. Ito sir, yung hipag daw niya na namatay noong 2019. Member daw ng SSS. Meron daw kayo makukuha yung kanyang mister? Tingnan natin kung magkano ang contribution niya. Oh, Na okay. binigay. Tsaka yung husband niya, kung siya ang beneficiary dun sa whatever, no? Okay. Di ba? At So, buhay na- paki-check na lang kung sa SSS, pumunta siya doon, kung entitled siya sa retirement benefit. Okay. So, I think marami tayong SSS, siguro, imbitahin mo yung SSS manager Oo. dito. Sige. Oo. Gawin natin yan minsan. Oo. Kay 69 naman, kumusta? Ayat mi nga kap ken Congressman tuloy bendisyon ti Apo, ti adu nga natulungan nyo. Salamat. Ay, salamat din. At tuloy-tuloy natin to, itong ating pagtulong sa ating mga kababayan. Okay. Morning Kap and Congressman, lockdown po kami, Purukwan, Asin Road. Sana lahat bigyan ng ayuda. Pinipili po kasi kagaya kanina po may dumating pero may nakalistahan ng pangalan. Pinili lang po kung sino ang may kaya, sila po yung may ayuda. Sino kaya ang nagdala Sa doon? Asin Road ito. Sino Purukwan. kaya? Sino? City? DSWD? Baka WD. Oo. Baka yung listahan meron sila. Oo. Siguro, paano natin mache-check yan? Kasi very general yung statement. Sasabihin mo, yung mayaman may nakatanggap. Hindi siguro. Ewan ko I mean, we need to check on that para malaman natin. Sino kayang nagbigay? Kasi pag malaman natin kung sinong nagbigay, either the regional office ng DSWD o ng city, pwede nating ma-check yan. O di kaya i-check nila sa barangay. O yeah, i-check nila sa barangay kung sinong listahan ng nabigyan. Oo, kasi Nasa barangay listahan. naman yung Oo. nagipag-coordinate sa Yes, ayuda. sa kanila. Tama. At sabi ni Ma'am Brenda, okay sir, I have to somebody to inquire for me. Sir, thank you very much. Yeah, I think kailangan na lang na yan at malaman ni
Manang Brenda, kung ilan ang contributions na niya. Okay. And ito, habol na lamang ito. Apay, dito talaga ba nga nakapsot yung internet or dito yung cellphone ko ti kapsot? Baka di cellphone mo ti nakapsot. And kay 83 naman, asino di bagbagada nga kapoy ka nga chairman ti committee on land sa Dita City Council, saan ka nung aktibo? Ay, hindi ko alam kung sino yun. Hindi alamin natin kung sino yung may committee dyan. And sabi ni Stella Anthony, good morning po. Please pakigreet lang po ang lahat ng ating mga medical frontliners at sana naibigay na ang kanilang wrist allowances. Salamat Kap and Congressman. So sa lahat po ng ating mga medical frontliners, mabuhay po kayo. At alam ko na po na hirap na po kayo pero nandiyan pa rin kayo alang-alang sa ating mga kababayan. Okay. Ito, nakita ko dito sa ano natin, tama yun, 120 paid monthly contributions. Okay. Kailangan 120. So si Manang Brenda, isiguraduhin lang na naka-contribute siya ng total na 120 paid contributions. Kapag siya ay nakabayad, nakapag-contribute ng 120 months, mag-file na siya ng pension. Ito, ang nangyari dito, ito nakalagay dito, you need at least 120 paid monthly contributions a semester before your scheduled retirement to receive a monthly pension. Yun. Okay. Yun yung 120 paid monthly contributions a semester prior to your retirement. Okay. O yun. So, kailan mag-retire? Hindi pa naman nagre-retire siya, no? At binabati rin natin Lily May Francisco, blessed morning, energetic congressman. Keep safe always. Thank you very much sa texter natin. At ano po masasabi nyo, Congressman, sa nasabi ni Spokesman Roque na parang wala daw jurisdiction ng Kongreso with regards to the issue of Beneco? We are not saying that Congress has jurisdiction over the case. Ang inaano lang doon because of a resolution na nag-file sa Kongreso to investigate ito, and that's exactly what the Committee on Energy did. Okay. No? Yun ang ano natin. Nagtataka ako bakit naitanong ba kay kay Secretary Harry Roque? Oo. Kaso na yan. Merong ganitong tanong at ang sinagot niya kung ang tanong, meron bang jurisdiction ang Kongreso sa issue ng Beneco, at ang kanyang sagot, wala. Tama naman yun. Hindi naman nag-exercise ng jurisdiction ang Committee on Energy. Ang inaano lang nila, because of the resolution, ini-investigate nila bakit gano'n ang nangyari. Yun lang yun. Yun lang ang ano nila. But wala pa namang nagsabi na eto ang gagawin nila. No? So yun Okay. yun. Oo. Kay 41 naman, good morning Congressman. Oray saan ka nga giwaras ti tarpulin? Dito'y puso mi, ti ayan ti tarpulin mo. Ay, salamat. Palagay ko, makakatipid ako sa tarpaulin ngayon. Kahit na wala na akong tarpaulin, maglalagay na lang ako ng patch. Di ba? Yeah. Pero tama yun. Importante dito, hindi yung tarpaulin. Yan. Yun naman. Tsaka yung tarpaulin, pag nawala na yung tarpaulin, wala na eh. At least yung nasa puso, nakatatak na yan. Okay. Oo. So siguro Thank you. panguling katanungan na lamang ang ating oras, alas 11:59 na. Hello po sir, panggap jay iso jay nagpakamatay nga patient da ijan ay bengat dyan. Han nga tanga na stress, tahan nga maasikaso, tada dyan nag-istorya di kalman nga namit ko, IJKM5, nga di tagabantay kano ti mangikabit iti tube kanda dumapay nga may kabit. Mabalin nga tanga kitaan ti maseknan di jay talagang agpaiso no talagang agpaiso at dapat di ag-video isuna kat ibawal kano ti taking pictures tapno ada ko mati ebidensya nga bawal kano ti ag-picture. Well, siguro, kailan kaya nangyari yan? Siguro kailangan na... Hindi ko ito nalaman na may pwede. nagpakamatay. Kailangan malaman siguro kung bakit nagpakamatay. Diba? Yung cause of death niya, kung talagang nagpakamatay. Siguro, sa Benguet General Hospital yan, sa La Trinidad. Nakakalungkot naman marinig yung ganon. Na dahil
I think this information should be verified first na yung reason na kaya nagpakamatay hindi inaasikaso yung pasyente. 'Di ba? Hindi naman Kapitan. siguro. Hindi Oo, naman siguro kailangan ganun. na siguro hindi naman siguro ganoon kasi ang dami kasing kasong COVID ngayon. Oo. Oo. Kuminsan sa dami ng pasyente, limited yung mga health workers eh. Yun nga ang nagiging problema diyan at ang epekto. At saka sa totoo lang, sir, pagod na ang ating mga health Yes, frontliners. definitely. Oo. Hirap na sila eh. Hirap na hirap Dito na sa sila, BGH nga, lahat ng 50% ng mga rooms are occupied by COVID patients. Oo. And the other day, up to this time, merong mga nasa waiting list. Nandun lang sila sa ER, sa emergency room. Yun. And they cannot be moved to the regular room of COVID patients because there are no available beds dyan sa mga yan. Kasi punong-puno. Kasi ang cases natin dito sa Baguio ngayon, grabe. We Ang now have taas more na than 200 almost every day. Wala nang bakante na hospital para dyan. So, Meron din, pero they have to check with the other private hospitals. Oh. kaya pakiusap natin, Congressman, sa ating mga kababayan at sa naabot po ng ating programa, magtulungan po tayo. Dahil hirap na po ang ating mga medical frontliners. Kung po pwede lang po sana, sundin natin yung ating mga health protocols, palakasin ng ating mga immune system, at malaking tulong na po yan sa ating mga health frontliners natin. Yeah, kailangan natin dito. Hindi yung, yun nga, iwasan natin una magka-COVID. Yun ang importante. By following yung lahat ng mga health protocols na pinapatupad ng ating gobyerno. No? Ito, kagaya ng pagsuot ng mask natin. Oo. Kung hindi naman kailangan pumunta sa maraming tao, hindi na kailangan pupunta. Huwag nang Diba? pumunta. Kung hindi na po Kailangan. huwag na po nating, huwag na po tayong lumabas. Yeah, oo. Kung hindi naman essential, sir. Actually, yung pagpunta ko sa Malacanang, essential yan. Pero all the health protocol, more than pa. Pero mo, kailangan nakabakuna na ako 2 beses. Okay, tapos nagpa-RT-PCR. Okay, yung PCR mo dapat hindi nag-exceed ng 72 hours. And of course, ang resulta negative. Okay, pagdating ko sa Malacanang, kahapon, Peter, sinuwabulit ako, antigen. At sinigurado na wala akong problema. At yun nga nangyari, negative din tayo. Okay. No? Ito yun. So, in our case, kailangan din natin siguro magtulungan dito. Oh, yes, sir. Oo, Ang hinihiling lang natin, sir, pangalagaan natin po ang ating kalusugan. Tayong lahat po, sana maging responsable, pangalagaan natin yung ating mga kalusugan, sundin natin ng mga health protocols ng ating gobyerno dahil yan po naman para sa ikabubuti po natin yan. Yeah, but in any case, Peter, yung binanggit ng ating texter ay siguro dapat din nating ma-verify how true is this information. Sige, alamin natin, sir. Oo, kausapin natin yung medical director ng hospital or probably I can call the governor of Benguet, si Governor Diclas. Doktor din yun, si Dr. Diclas. Oo, si Gob. Doktor din siya. At sir, mayroong info rito, 28 patient versus may isang nurse lang tinaka-duty. So, ibig sabihin, sa isang nurse, 28 ang kanyang inaasikasong pasyente. Yeah, malaki nga yan. Diyos ko, ng ratio. Alam mo, Peter, yung bill na ipinahal ko na naging batas dito sa BGH, from 500 to 800, naka-timing lang eh. No? Can you imagine kung 500 lang ang capacity mo, with this inflow of tapos meron pang protocol na hindi mo pwedeng ma-open yung buong ospital, kailangan limited yung occupancy mo. Because of this, na-maximize yung usage ng Baguio General Hospital. Dumami ang nurses, dumami ang doktor. Pero ganun pa man, problema pa rin, di ba? Kasi dumadami nga ang cases natin. Yun nga, sir. Kaya yun lang po, yung pakiusap natin, magtulungan tayo. Tayo na po ang magtulungan para malabanan po ito. Sa pamamagitan po ng ating pagsunod, katulad ng nabanggit ko kanina na, sir, yung ating pagsunod sa ating health protocols at sa vaccine po.
Sa mga hindi pa ho naniniwala sa COVID-19, sana po maniwala po tayo, ano? Bakit meron pa ba? May mga hindi pa naniniwala, sir, sa COVID-19. Ngayon, malamang, itong mga hindi naniniwala sa COVID-19, malamang kayo yung tamaan. Dahil, kung hindi kayo naniniwala, ibig sabihin nun, hindi kayo sumusunod sa ating mga health protocols. So, maaring, siyempre, sir, kung hindi ka naniniwala, Baka hindi lang sila naniniwala sa bakuna. sa bakuna. Pero gumagamit pwede. sila ng ibang medisina. Yung ivermectin, yung iba. Wag po kayong gumagamit ng gamot nang hindi po pinapahintulutan ng doktor. At baka, yun ang, baka lalong mapasama po ang inyong kalusugan. Yeah. So, talagang, kasi pag nabakuna ka, meron kang protection to a certain degree. Di Yes, ba? sir. Oo. Kung matamaan ka man ng COVID, hindi severe ang epekto sa'yo. No? Yun ang effect ng kasi merong mga cases din na kahit na nabakuna ka, ka pa rin, nagkaka-COVID. Pero ang epekto, lang, mild lang, kumaga. Hindi severe, O hindi severe. Yun ang kailangan natin. So, ang mensahe natin, magpabakuna lahat tayo. Okay. 'Di ba? Kasi palagay ko, Peter, itong problema sa COVID, ito personal na opinion ko lang ito. Palagay ko, kahit na ilang taon yan, nandiyan pa rin yan. Parang ubo, parang sipon, parang sakit sa ibang parte ng katawan yan. Okay. No? We have to live by it, no? And at the same time, we have to do everything to, yung immune system natin, palakasin natin. No? We protect ourselves. Siguro, baka even after so many years, meron pa tayong mask Kamukha sa Japan, wala mang COVID doon, but they are using mask. Pag sila'y sumakay sa bullet train, o kaya sa mga train ng Japan, di ba? Kahit sa China, sir. O kahit na sa China, pag merong feeling na inuubo sila, nagmamask agad. No? So, maaaring ganun ang mangyayari sa atin. At the same time, ito ay kailangan natin kasi kailangan nating gawin ng ating mga kababayan yung dapat gawin. Kasi rito, yung importante rin dito, yung kabuhayan ng tao, yung livelihood niya. Oo naman. Di ba? Kasi kung magpa-lockdown lahat tayo every now and then, paano yung kabuhayan natin? Yung life ng tao. So we have to balance itong itong ginagawa natin. Okay, sir. Alas 12:08 na. Baka meron kayong gustong idagdag o batiin, sir. Okay na tayo. So, rain or shine, nandito tayo. So, next Saturday tayo ulit. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin, tagapanood sa RNG, sa Z-Radio, maraming salamat po. At sabi ko nga, kung meron po tayong mga medical na pangangailangan, wag na po nating hintayin na banggitin ito dito sa programa natin. Pwede silang dumulog doon sa opisina natin, dyan po sa City Hall. At yung aming pong opisina, open from Monday to Friday, 8 to 5, dyan po sa second floor ng City Hall. So again po, maraming salamat po. You take care of yourselves. At wag po natin kalimutan na magdasal sa ating pong kasalukuyang kalagayan. Kailangan na po natin itong tulong ng ating Panginoon para malabanan po natin itong COVID-19 na ito. So again, Peter, maraming salamat sa iyo at sa ating pong mga tagapakinig. God bless. Justy, again, nakada kayo. Amen. Yun, maraming salamat po sa lahat na nakibahagi sa ating programa, sa lahat ng ating mga texters, sa lahat ng mga nag-comment sa ating live naman. At ingat-ingat po tayo. Katulad nung nabanggit namin ni Congressman Marco, ingat-ingat po tayo. Sana po malagaan natin yung ating mga sarili naman para hindi po tayo tamaan ng hindi lang COVID, kundi kung anumang sakit. At yon, hanggang sa Lunes po para sa ating usapang legal edisyon. Kasama si Atty. Ed Avila. Happy weekend po mga karadyo. Diyos tiag ngina, kadatay amin, apada-pada.